Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Kolektor ng mga engkanto. Magandang araw, masusugid naming tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Panibagong araw na naman, kaya isa ring panibagong kwentong kababalaghan ang siguradong pagsasaluhan natin para sa episode natin ngayon. Halina't samahan niyo akong pasukin ang pinto patungo sa kaharian ng mga nilalang na matagal nang iniuugnay sa kalikasan. Ang mga engkanto. Paano nga bang ang isa lamang daw simpleng hardinero noon, kalaunan ay naging kolektor umano ng mga engkanto? Yan ang kwentong hatid sa atin ngayon ng ating letter sender for today, na si Primo. Muli, ito nga po pala ang inyong tagapagsalaysay. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Primo. Bago po ang lahat, gusto ko lang sanang bumati muna sa inyo ng isang magandang araw, lalong-lalo na sa mga kapwa ko tagapakinig, pati na rin sa lahat ng taong bumubuo sa channel na ito dito sa YouTube. Simula nang madiskubre ko kayo, pakiramdam ko talaga na numbalik yung mga panahon ng kabataan ko kung saan hilig na hilig ko pang makinig ng mga programa sa radyo na tulad din nito. Ako nga pala si Primo. Yan talaga ang palayaw ko simula nung bata pa ako. Kaya yan na rin ang kinasanayan kong itawag sa sarili ko. 48 taong gulang na ako, Mr. Jupiter, at masasabi kong halos kalahati na yata ng buhay ko ay nababalot na ng hiwaga o kababalaghan para sa mga taong hindi maiintindihan ang sitwasyon ko. Isa ho akong dating hardinero sa mansyon ng isang may kayang politiko noon sa lugar namin. Yun na ang naging hanap buhay ko mula nang maulilang lubos ako sa lola kong siyang nag-iisang nagpalaki sa akin simula nung ako'y nagkaisip. Sa totoo lang, bata pa lang talaga ako, marami ng usap-usapan tungkol sa mga kababalaghang nababalot daw sa lugar namin. Lumaki kasi ako noon sa isang liblib na pamayanan sa South Luzon na malapit lang sa matatarik at mapupunong gubat sa paanan ng isang kilalang bundok dito sa Pilipinas na hindi ko na lang eksaktong babanggitin dito ang pangalan dahil na rin sa personal kong rason. Natatandaan ko noon, ang sabi ng matatanda sa amin, marami daw talagang engkanto sa lugar namin. Mga nilalang na hindi raw basta-basta nakikita ng normal na mata. Mga nilalang na nagbabantay at nagmamasid lang sa paligid. Mga nilalang na naninirahan na dito sa ibabaw ng mundo kasama nating mga tao. Dahil sa totoo lang daw, masyado na silang marami at siksikan sa ilalim ng lupa. Kung kaya umaakyat sila dito. At naniniwala naman ako doon. Sa katunayan nga, bata pa lang ako. Masunuri na talaga ako sa mga pamahiin ng matatanda sa lugar namin. Kahit nga kung minsan pinagtatawanan na ako ng mga kaedaran ko noon, wala akong pakialam. Ang katwiran ko na lang palagi, mas maigi na kakong mag-ingat kaysa naman magsisi ka sa bandang huli.
Yun siguro ang dahilan kung bakit hanggang sa tumanda na ako kahit kailan, hindi naman ako nakaranas na pinagkatuwaan o kinagalitan ako ng mga engkantong nakapaligid sa amin. Totoo nga ang sabi sa akin ng lola ko na kapag mabait ka raw sa kanila, hindi ka naman nila aanuhin. Yun nga lang, sir, ang hindi ko lang inaasahan ay nung mangyari sa akin ang isang kakaibang bagay nung tumungtong na ako sa edad na 21 anyos. Binata na ako noon pero wala pa rin naman akong nobya o asawa ng mga panahong yun at nakatira pa rin ako sa maliit na kubo sa dulo ng pamayanan namin na dating tirahan din ng mga nasira kong lolo at lola. Tahimik naman ang buhay ko noon kahit na medyo kapos dahil hindi rin naman ako nakapagtapos na mag-aaral. Elementary lang kasi ang tinapos ko noon kaya takot din akong manligaw ng babae. Halos buong pagkabinata ko nga noon, ibinuhos ko na lang sa pagtatanim at pag-aalaga ng iba't ibang klase ng mga halaman at bulaklak dun sa malawak naming bakuran. Kaya kalaunan ay naisipan ko na rin yung gawing sideline. Yung mga halaman at bulaklak ko kasi kapag maganda ang tubo, inililipat ko sa paso at binubuhay ko ng maganda bago ko inilalako at itinitinda noon sa bayan. Buti na nga lang at nakuha ko ang talento ng lola ko sa pagtatanim. Hanggang isang hapon, nagdidilig ako noon ng mga alaga kong bulaklak nang makita kong napakaraming ibon sa harapan ng bahay ko. Natuwa ako kaya hinagisan ko sila ng bigas na agad naman nilang pinagtutuka. Pagkatapos nagpatuloy na ako noon sa pagdidilig ko ng halaman. Pero maya-maya, may kung anong maliit pero matigas na bagay na bigla na lang tumama sa ulo ko na naging dahilan para madulas ako doon sa mga putik na nalalaglag galing sa mga paso kung saan may nakatanim na bulaklak. Bumagsak ako noon sa lupa pero nauna ang ulo ko tumama doon sa medyo malaking bato sa gilid kaya nakaramdam ako agad ng pagkahilo. Nagdilim agad ang paningin ko. Tapos hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakahiga sa lupa na walang malay. Basta ang alam ko lang, nagising din ako maya-maya dahil may mga naririnig akong maliliit na boses na parang nag-uusap sa mismong tenga ko. Para lang yung huni ng lamok nung una, pero habang lumilinaw ang paningin ko, lumilitaw din ang pagkakarinig at pagkakaintindi ko sa mga sinasabi nila. Hindi pa nga ako makapaniwala nung una kasi paglingon ko dun sa parte kung saan naririnig ko yung maliliit na boses na yun. Nakakita ako bigla ng dalawang magaganda. Pero sobrang liliit na mga babae. Mga babaeng may pakpak na kamukha ng sa tutubi. Sa sobrang gulat ko, talagang napabalikwas ako ng bangon. Kumirot tuloy noon ang ulo ko kaya napahawak ako sa may bumbunan ko at doon ko naman nakapa yung matigas na bagay na tumama sa akin kanina bago ako madulas. Pagtingin ko, isa pala iyong makinang tapos kulay pulang bato na gahin liliit ko lang ang laki. Kumikislap-kislap yun kapag natatamaan ng sinag ng araw na papalubog na rin ng mga oras na yon. Tanda ko pa, narinig ko yung dalawang maliliit na babaeng yun na tinawag na mutya yung batong hawak ko. Mutya daw yun galing sa amo nung ibong mayang pinakain ko kanina. Yun daw ang dahilan, kaya nakikita at naririnig ko na sila bigla pagkagising ko. Ang sabi pa nga nila sa akin, mga lambana raw sila. Mga uri sila ng maliliit na diwatang mahihilig pumunta sa lugar na maraming bulaklak.
Matagal na raw pala nila akong kilala at sa katunayan, matagal na rin daw silang bumibisi-bisita sa akin noon pa dahil natutuwa raw sila sa mga tanim ko. Sinasabi nila sa akin yon noong habang iniikutan nila ako, pero himalang nasusundan ko ng tingin ang mga galaw nila. Akala ko talaga nananaginip lang ako noon. Baka kako hindi pa ako nagigising mula sa pagkakabagok ko kaya sinubukan ko pang sampal-sampalin at kurutin ng sarili kong muka. Pero nagkapasa na lang yata ako't lahat. Wala pa rin nagbago. Naghahagikikan na nga sa harapan ko yung dalawang lambana. Di ko alam kung pinagtatawanan ba nila ako o ano hanggang sa maya-maya nagpakilala sila sa akin. Pero iba ang ipapakilala kong pangalan sa inyo. Tawagin na lang natin sila bilang sina Sampaguita at Gumamela. Base sa paborito na rin nilang mga bulaklak. Sila ang kauna-unahan kong mga kaibigang engkantada. Nasimula po noon, madalas ko nang kasama kahit saan ako magpunta. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang iba't ibang nilalang na dumadalaw at nakikita kong aali-aligid sa lugar namin, kahit na hindi ko naman sinasadya. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong kung minsan ay nagbabalat kayo sila bilang mga hayop na paggala-gala lang sa kalye? Mga taong pulubi na nakaupo at nagmamasid dyan sa mga gilid-gilid ng kalsada o di kaya'y mga eksektong palipad-lipad sa labas ng bahay nyo para magpahinga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun, pero hanggat wala ka namang ginagawa para saktan sila, hindi ka rin naman nila pakikialaman. Kung tutuusin niya, may mga taong isang beses lang na makatulong sa kanila ay talagang hindi na nila kinakalimutan. Malaki silang magpahalaga sa utang na loob. Tulad ng nangyari sa akin nang matulungan ko noon ang isang pilay na kambing na bigla na lang lumitaw noon sa tapat ng pintuan ng kubo ko sa kalagitnaan ng hating gabi. May tama yun ng bala sa paa, pero nagawa niya akong katukin gamit ang maliit at nag-iisang sungay niya sa gitna ng noo. Umpisa pa lang alam ko nang hindi pangkaraniwang kambing yun kasi nagliliwanag siya sa dilim. Halos masilaw nga ako pagkabukas ko pa lang ng pintuan. Tapos yung liwanag na inilalabas niya, kulay lila. Kumikinang-kinang din yung luha niyang nangingilid sa sakit ng sugat niya sa paa. Kaya kahit na medyo nakaramdam ako ng takot at pangingilabot noon, pinapasok ko siya. Tapos kumuha ako ng maligamgam na tubig bago ko ginamot yung sugat niya. Ang sabi kasi sa akin ni Sampaguita, may mga pagkakataon daw talagang tinatablan din ng bala ang ibang uri ng engkanto, lalo na kapag hindi sila handa sa ataking gagawin sa kanila. Yun daw ang nangyari kay Lila. Yung engkantong animo mukhang kambing na iisa lang ang sungay. Hindi ko akalain na mataas na uri daw pala ng engkanto si Lila. Kumbaga, maharlika daw ang lahing pinagmulan niya. Kaya nang matapos ko siyang tulungan, paggising ko kinaumagahan, napakarami ng hayop at insektong nakapalibot sa labas ng bahay ko. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw. Mga animo nakangiti sila sa akin, tapos lahat sila ay may kanya-kanyang dalang regalo. Hindi ko na po iisa-isahin pa kung anong regalo ang mga yon, pero tulad ng palaging tinatanong sa akin ng mga nakakaalam ng kwentong ito, opo, kabilang sa mga regalong yon ay mga butil ng ginto, perlas o di kaya iba't iba pang klase ng mutya. Doon na talaga ako nagsimulang
mahulog ng mahulog sa pakikipagkaibigan sa mga nilalang na madalas ay kinatatakutan ng maraming tao. Lalo na ng mga taong hindi naman lubos na nakakakilala sa kanila. O kaya ay mga taong alam naman sa sarili nilang may mga ginagawa silang hindi tama laban sa kapwa nila. O di kaya ay sa kalikasan. Hindi rin naman lahat ng engkanto ay mababait. Meron din sa kanilang mainitin ang ulo. Meron ding mahiling mangasar. May mga mapaglaro at meron ding salbahe. Pero bihirang-bihira lang yung mga nananakit ng tao. Kung tutuusin ay wala silang pakialam sa atin dahil para sa kanila, hindi naman nila tayo ka-level, lalo na sa mga kakayahan at taglay na talino. Kung prinsipyo nga lang din ang pag-uusapan, masasabi kong walang-wala ang mga normal na tao sa kanila dahil sila marunong magpahalaga sa kaibigan. Hinding-hindi ka nila pababayaan oras na makuha mo ang loob nila, gaya ng ginagawa nila sa akin. Isang halimbawa na dyan ay noong isang beses na meron akong nakaalitan sa daan habang naglalako ako noon ng mga halaman at bulaklak ko gamit ang kariton. Muntik na kasi akong mabundol noon ng isang tsuper ng jeep. Pagkatapos siya pa ang nagalit sa akin gayong nasa gilid lang naman ako ng kalsada at siya ay nasa maling linya. Isang dangkal na lang talagang mahahagip na ako ng jeep niya. Sa sobrang bilis niya kasing magpatakbo, muntik niya nang mabundol yung kasalubong niyang sasakyan. Kaya pagliko niya ay ako naman ang hahagipin niya. Mabuti nga't nagawa kong higitin ni Sampaguita, kundi may kalalagyan talaga ako noon. Pero pagkatapos ng pangyayaring yun, noon din mismong kinahapunan, biglang sinabi sa akin ni Gumamela na huwag na raw akong mag-alala dahil pinarusahan na raw ng ama ni Lila, si Kales, yung tsuper na muntik nang dumali sa akin. Binigyan daw ito ni Kales ng sakit sa balat na hindi raw gagaling hanggat hindi ito humihingi sa akin ng tawad. Nagulat ako noon. Sa totoo lang ay hindi ko nagustuhan ang ginawa ni Kales, kaya lang hindi agad ako noon nakaangal dahil sa totoo lang, natatakot din ako sa nilalang na yun. Si Kales kasi yung uri ng engkanto na madaling mahusgahan dahil sa hitsura niya. Di kasi siya tulad ng anak niyang si Lila na napakaamo ng mukha. Mukha pa rin namang kambing si Kales. Malaking kambing nga lang na maraming kaliskis sa katawan na parang nagsisilbi niyang kalasag. Magaspang at maitim ang balat at balahibo niya. Kung nakakita na kayo ng buhok ng taong grasa, parang ganun yung mahaba niyang buhok sa ulo na medyo tumatakip sa puno ng sungay niyang paikot. Yung paa ni Kales, mistulang paa ng kabayo, tapos meron din siyang malalaki at mahahabang pangil na parang kayang-kayang sagpangin ang sinumang kumalaban sa kanya. Gusto ko na sanang pabayaan noon ang tsuper na nakaalitan ko sa daan, kaya lang hindi naman kaya ng konsensya ko. Parang di ako makatulog, kaya ang ginawa ko, kinausap ko nun si Gumamela na ipahatid kay Kales na itigil na ang pagpapahirap dun sa tsuper. Kala ko talaga magagalit siya sa akin, pero pagbalik ni Gumamela, tuwang-tuwa siyang ibalita niya sa aking nababaitan daw sa akin si Kales at dahil doon, handa raw niya akong pagbigyan. May daladalang parang garapon noon si Gumamela. Isang garapon na may mga pabilog na bagay na umiilaw sa loob at nagliliwanag ng iba't ibang kulay. Punong-puno ng ganon yung mga garapon at ang paliwanag pa sa akin ng magandang lambana. Bawat isa raw sa bagay na yon
nagre-representa sa mga engkantong nakolekta ko na bilang mga kaibigan. Oras na kumuha daw ako ng isa doon at pinalipad ko yun sa hangin. Magagawa kong tawagin ang isa sa kanila kahit nasaang parte man daw ako ng mundo. Sa ganung paraan daw, magagawa nila akong sakluluhan lalo na sa oras ng kagipitan. Matagal ko ring itinago sa iba ang tungkol sa mga nangyayari sa akin at sa pagitan ng mga engkanto. Buti na nga lang din at nasa dulo ako ng pamayanan namin nakatira, kaya walang gaanong nakakapansin sa akin at sa mga kaibigan ko. Yun nga lang ho, natatawa ako kapag naaalala kong tuwing dadaan ako dun sa mga lugar ng mga kilalang albularyo sa amin. Ang sasama ng tingin nila sa akin. Mukhang alam nilang may itinatago ako at hindi nila nagugustuhan ang ginagawa kong pakikipagkaibigan sa iba't ibang uri ng engkanto. Para kasi sa kanila magkaiba ang mundo natin at hindi raw talaga magandang magkaroon ng komunikasyon ng mga taong katulad natin sa mga engkanto. Hindi naman nila ako pinakikialaman noong unang mga taon simula nung makipagkaibigan ako sa mga engkanto Pero kalaunan, nagbago na rin ang ihip ng hangin. Lalo na nung sunod-sunod na nagkaroon ng pagkakasakit yung mga bata sa lugar namin at lahat ng yun, isinisi ng mga albularyo sa mga engkanto, pati na rin sa akin. May nagpakalat kasi ng tsismis na kapalit daw ng pera ay ibinebenta ko ang kaluluwa ng mga bata sa amin para gawing laruan ng mga engkanto sa gubat. Dahil doon, naranasan kong may mga pagkakataong binabato ng mga tao sa amin ang bahay ko kahit sa kalagitnaan ng hating gabi. Meron ding oras na bigla na lang nila akong sinusugod at inaaway at pinipilit nila akong pagalingin daw ang anak nila kahit na wala naman akong ginagawa. Palibhasa ay malayo kami sa kabihasnan kaya hindi nila magawang ipatingin sa doktor ang mga anak nila at hindi nila alam na may kumakalat na palang dengue outbreak noon sa lugar namin na siyang totoong dahilan naman kaya nagkasakit ang mga anak nila. Hindi ko naman yun pinapansin ng una kahit yung mga kaibigan ko, hiniling ko ring huwag makialam para hindi na rin lumaki pa ang gulo. Kaya lang, napuno na ako nung huli. Yung kasi yung gabing may nagtangkang sumunog sa akin kasama ng kubong tinutuluyan ko habang natutulog ako. Sinindihan nila ang kubo ko na dahil gawa nga sa kahoy ay mabilis na kinain ng apoy. Mabuti na lang talaga't palagi kong suot yung mga mutyang regalo sa akin ni Kales na ang isa ay proteksyon para hindi raw ako mapaso o tablan ng apoy kapag nadikitan ako nito. Dahil doon nagawa kong iligtas ang sarili ko. Pero simula noon nagdesisyon na akong umalis sa lugar na iyon. Lumipat ako sa isang urban area. Dito lang sa Laguna. Dito ako nagsimulang bumuo ng panibago kong buhay. Dala pa rin ang koleksyon ko ng mga engkanto sa loob ng garapong yon. Simula din noon wala na akong ibang pinagsabihan pa ng sikreto ko kundi ang pamilya ko lang. Na dito ko na lang din binuo sa syudad. Dahil alam ko, sila hindi nila ako huhusgahan. Sa ngayon ho, malalaki na ang anak ko. Meron na nga ho akong 2 anak na nakapagtapos ng kolehiyo na parehong nasa larangan ng edukasyon. Habang ang isa naman ay nasa abroad at doon nakikipagsapalaran para sa sarili niyang buhay. Kung tatanungin niyo ako kung pati ang mga anak ko ay nakakakita rin ng engkanto katulad ko, ang sagot ay hindi. Gusto ko kasing mabuhay sila ng normal kahit na ang tatay nila ay medyo kakaiba, kahit para lang sa kaalaman nila.
At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Bantay sa bakuran. Panay ang sigaw ni Ate Kayla sa bakuran namin habang hinahabol ako. Dala-dala ang nasira kong sandals niya. Sa galit niya nasabi niyang papatayin daw niya ako kapag naabutan, kaya matulin akong tumatakbo palayo sa kanya. Hiniram ko kasi ang sandals niya dahil bagay sa suot kong bestida na ginamit ko papasok sa school dahil every Wednesday ay free dress namin. Hindi ko naman sinasadyang masira yun. Nadulas ako at natapilok sa hallway kaya natanggal ang heels ng sandals niya. At siyempre, ang ikinagagalit niya ay hindi ko ipinagpaalam sa kanya na gagamitin ko ang paborito niyang sandals. Pinatitigil na siya ni Lolo Dan kasi dapit hapon na, baka raw may mabulabog kami sa mga punong naroon sa bakuran. Malawak ang bakuran namin na purong lupa pa. May kaunting mga damo lang, pero lagi namang tinatabas ni Lolo Dan. Maraming puno rin ang bakuran namin kagaya ng duhat, atis at mangga. Pare-parehong mga grafted na tanim noon pa ng lolo namin sa talampakan. Mahilig talaga ang mga lolo namin sa pagtatanim at mabutingting sila sa mga halaman. Kaya naman, salamat sa kanila dahil busog kami palagi kapag namumunga. Nang bilangan na kami ni Lolo Dan para tumigil na sa paghahabulan, doon lang huminto si Ate Kayla na habulin ako. At sa inis niya, ay inihagis niya sa akin ang sandals pero nakapagtago agad ako sa puno ng duhat kaya hindi ako tinamaan. Binilatan ko pa siya na mas lalong nagpamuryot sa kanya. Nagpapadyak pa siya bago ako sinagawan na isusumbong niya ako kay Mama. Dahil palaaway ako noon, sinabihan ko siya na sumbongera at binilatan ulit. Nang marinig namin ang bilang na 2.5 ni Lolo Dan ay saka kami tumigil sa pagsisigawan. Sabi niya pumasok na raw kami sa loob at bawal na raw sa mga dalaginding ang lumabas ng ganoong oras. Wala na kaming nagawa. Naunang pumasok si Ate. Nagpalipas muna ako ng ilang segundo bago pumasok at sumunod naman sa akin si Lolo Dan habang may hawak na pat-pat na pamalo. Pagkapasok ko sa pinto, bigla akong sinabunutan ni Ate Kayla. Pagkatapos ay tumakbo na siya palayo. Umiyak na lang ako kasi pakiramdam ko natanggal pati ang anit ko. Pinatahan naman ako ni Lolo Dan at dumiretso sa sala para manood ng paborito niyang balita at drama sa gabi. Ako naman ay pumalhik na sa kwarto para gumawa ng takdang aralin. At si Ate Kayla ay nakatoka sa pagtulong kay Mama na magluto. Paniguradong magsusumbong na yon dahil gawain naman niya yon palagi. Habang nagsusulat, ay may naamoy akong usok ng tabako. Kaya sumigaw ko kay Lolo Dan na patayin yung tabako niya kasi hindi ako makahinga. Pero sagot niya ay hindi raw siya nagtatabako dahil nanunood lang siya. Doon na ako kinabahan kaya tumakbo ako papunta sa salas kung nasaan si Lolo Dan. Nakita ko nga na nanunood siya roon. Sumiksik ako sa gilid ng upuan niya. Sabi ko, may naaamoy akong usok ng tabako sa loob ng kwarto. Pero sinabihan niya ako na dahil daw yun sa napakalikot namin ni Ate. Dagdag pa ni Lolo Dan na hayaan ko raw muna, aalis din daw mamaya yung nandoon sa may bintana. Mas lalo tuloy akong sumiksik nang sabihin niya yun.
nakatapat ang study table namin sa may bintana kung saan ako gumagawa ng takdang aralin. Maya-maya pa'y narinig namin na sumisigaw si Ate Kyla sa kusina. Sabay pa kaming napatayo ni Lolo Dan. Pagkarating namin sa kusina, kita ko si Ate Kyla na nakalupasay sa sahig, tapos tinuturo niya yung bintana sa tapat ng hapagkainan. Inaalo siya ni Mama at tinatanong kung anong mayroon sa bintana. Sagot naman ni Ate habang umiiyak, may nakasilip daw na maitim na malaking tao. Hindi ko naman sinasadyang mapatingin doon. Out of reflex, napasigaw rin ako sa pinakamalakas kong paghiyaw. Nakita ko rin ang sinasabi ni Ate na sumisilip. Hindi ko maaninag kung anong itsura niya kasi madilim na sa labas. Yung mga mata lang niya ang nakita ko kasi puti na may tuldok na itim lang sa gitna at malaking mga mata. Gaya ng bola ng baseball, ganun kalaki yung mata. Dahil matapang si Lolo Dan, ay pinagsasara niya yung mga bintana. Inalalayan naman ni Mama si Ate na makatayo at pinaupo sa silang malapit sa mesa ng kusina. Bumaling si Lolo sa akin at tinatanong kung nakita ko rin daw. Tumango ako. Ramdam ko ang panlalambot ng mga tuhod ko kaya minabuti ko na ring umupo, baka matumba rin ako. Pagkaupo ko talagang nanlambot na ang mga tuhod ko tapos biglang kumirot ang talampakan ko na para bang may tumutusok. Masakit, sobrang sakit, humihiyaw na ako. Nagpapatulong ako kina Mama at Lolo na pawiin yung sakit, pati si Ate ay humihiyaw na rin, iniinda rin ang talampakang sumasakit. Hindi tuloy malaman ni na Lolo ang gagawin sa amin. Sinubukan nila kaming patayuin pero hindi ko maitapak ang mga paa ko. Sobrang sakit talaga, parang may tumutusok na kung ano. Kaya nagdesisyon silang buhatin kami papuntang salas at inihiga sa may carpet. Pareho kaming humihiyaw ni Ate. Sinubukan ni Mama na hawakan yung paa ko, pero mas lalo lang sumakit. Parang may kung anong tumutusok talaga. Matulis at bumabaon. Sermon ang inabot naming dalawa ni Ate mula kay Lolo Dan. Sabi niya yun ng araw ang ikinakatakot niya kanina habang naghahabulan kami ni Ate sa bakuran. May mga bantay raw kasi ang mga punong nakatanim doon. Kaya ni walang gustong pumutol ng mga puno dahil nadidisgrasya at napipilayan sa paa ang mga nagtatangka. Kahit si Lolo Dan ay napipilayan din ng paa kapag tinitrim niya ang mga sanga ng mga puno roon. Umiiyak na rin si Mama kasi puro kami palahaw ni Ate. Sinusubukan niya kaming pakalmahin pero mas lalo lang kaming naghihisterikal kasi kahit siya ay hindi kumakalma, nakikipalahaw rin siya sa amin. Lumabas naman si Lolo Dan. Pagkabukas niya ng pinto ay napuno agad ng amoy usok ng tabako ang salas. Tapos nakakarinig ako ng marahan ngunit mabibigat na mga padyak sa labas. Kahit si Ate ay naririnig din pala yun kasi nagtatanong siya kung sino yung naglalakad na sobrang bigat. Si Mama naman tanong ng tanong kung ano raw ang sinasabi namin. Wala raw siyang naririnig maliban sa mga iyak namin. Sabi ni Ate kay Mama, mayroon daw siyang naririnig na naglalakad, mabibigat na mga padyak, tila umiikot lang sa labas ng bahay. At tama siya, kasi yun din ang naririnig ko. Tapos ay narinig namin yung hiyaw ni Lolo Dan sa labas. Humihingi siya ng kapatawaran sa nagawa namin ni Ate, na hindi naman namin sinasadya
at naglalaro lang kaming dalawa. Ilang ulit na gano'n ang sinasabi ni Lolo Dan sa labas. Naririnig din namin na tila may nagpa-puff ng tabako. Tumigil na yung paglalakad, pero nandun pa rin yung amoy usok ng tabako. Nanunuot sa ilong at masakit din sa baga. Masakit pa rin ang paa ko, pero nagawa akong pakalmahin ng mga sigaw ni Lolo Dan sa labas. Nagsisisi rin ako kasi hindi kami nakinig kay Lolo Dan. Hindi ko na mabilang kung ilang minuto na ang lumipas, pero biglang pumasok na humihingal si Lolo Dan. May dala siyang mga dahon ng duhat. Kinuha rin niya mula sa maliit naming altar yung langis na nabendisyonan, saka lumapit sa amin. Pinahiran niya ng langis na pakrus ang mga dahon at isa-isang inilagay sa mga paa namin ni ate. Nagdasal siya ng 3 Our Father, 3 Glory, at 3 Hail Mary. Tapos taimtim na panalangin at paghingi ng patawad sa nilalang ng mga puno. Nabawasan naman ang nararamdaman kong sakit sa aking mga paa. Pero hindi ko pa rin kayang tumayo kahit si ate ay ganun din. May tumutusok pa rin pero hindi na masyadong bumabaon. Binuhat na lang ulit kami ni na mama at lolo papuntang kwarto para makapagpahinga na kami. Sa kwarto na rin kami kumain ni ate. 3 araw kaming hindi nakalakad ng maayos ni ate. Hindi rin kami nakapasok sa school dahil sa nangyari sa amin. Doon lang kami nagtanda ni ate. Simula noon, lagi na kaming nakikinig kay Lolo Dan. Hindi na rin ako nang hihiram ng sandals ni ate. Pinatawad na rin niya ako sa nasira kong sandals niya kasi bibilhan na raw siya ni Papa ng kapalit. At ganun din sa akin. Bibilhan din daw ako ni Papa ng magagamit sa school. Naiisip ko ngayon habang sinasariwa at sinusulat ito upang ipadala sa inyo na kaya palang matatamis at hitik na hitik sa bunga at mayayabong yung mga puno sa bakuran namin dahil may nakatira pala roon na nilalang. Hanggang ngayon ay naroon pa rin ang mga puno. Malulusog pa rin, pero wala na si Lolo Dan. Namatay na siya 3 years ago dahil sa katandaan. Ako na ang pumalit sa kanya bilang tagapangalaga ng mga puno at halaman. Ako nga pala si Catalea, ang inyong agriculturist mula sa Apari. Kapre sa tindahan. Ako nga pala si Sheb. Mayroong tindahan dito sa sitio namin na iniiwasan dahil may nilalang na nananahan daw doon. Pero sa kaso ko, hindi ko yun maiiwasan kasi doon lang ang tanging daan papunta sa bahay namin. Wala nang tao sa tindahan na yun dahil sarado na. Sabi nila'y iniwan na lang basta dahil mayroon daw nakatirang ibang nilalang. Isang araw na nagdesisyon akong mag-jogging. Malakas ang loob ko talaga kasi kailangan ko yun para makasali sa school meet namin. 3:30 nang magising ako para maghanda. 4:00 na nang lumabas ako ng bahay. Nag-warm up muna ako saglit bago tuluyang mag-jogging. Habang papalapit ako sa tindahan, ay pinanayuan na ako ng balahibo. Binagalan ko ang pag-jogging. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako o hindi na. Nilalamig ako at nanunuot na hanggang buto habang papalapit ako sa tindahan.
Nakailang ulit akong lunok ng laway dahil sa panunuyot ng lalamunan ko at pinagpapawisan ang noo kahit na malamig naman. Yung mga paa ko ay mabibigat na, halos buhatin ko na para ihakbang. Ilang di pa na lang ang layo ko sa tindahan nang makarinig ako ng mga kaluskos mula sa punong katabi nito. Tumigil ako sa pagja-jogging at pinakiramdaman muna ang paligid. Takot ako sa multo pero mas takot ako sa ahas. Walang ano-ano'y nakarinig ako ng tila nagbukas na chichirya. Sinundan yun ng parang ngumunguya. Tagaktak ang pawis sa noo ko. Namamadhid na rin ang mga tenga at batok ko dahil sa sobrang panlalamig. Hindi ko na maihakbang ang mga paa ko dahil sa panginginig ng mga tuhod. Palapit ng palapit sa akin yung tunog ng pagnguya. Parang dumudukot din ito dahil sa naririnig kong tunog ng nalukot na plastik. Pumipikit ako dahil natatakot na ako kung ano man ang makikita ko. Unti-unti na akong naglakad palayo. Siguro'y nakalimang hakbang na ako nang biglang may pumutok sa gawing kanan ko, yung parang pinaputok na plastik, kaya kumaripas ako ng takbo palayo sa tindahan habang sumisigaw. Maliwanag na nang muli akong bumalik sa bahay galing sa plaza. Doon kasi ako nag-jogging at nag-workout bago umuwi sa bahay. Madadaanan ko na naman yung tindahan at hindi ko maiwasang bilisan ang paglakad. Malilikot ang mga mata ko sa paligid. Hinahanap ko yung ebidensya na may nag-prank sa akin. Pero wala akong makitang subot ng chichirya sa kalsada. Nang makita kong wala nang nanloloko sa akin, ay nagtatakbo akong umuwi. Mabuti na lang, hinahatid ako ni Kuya Sher ng motor papasok sa school, kaya hindi ako masyadong natatakot. Nag-jogging ulit ako kinabukasan. Ganong oras din nang lumabas ako sa bahay. Habang papalapit sa tindahan, ay binagalan ko na naman ang pag-jogging. Gusto ko nang bumalik sa bahay, pero iniisip ko ang pangarap ko na manalo sa track and field. Baka sakaling makuha pa akong scholar sa kolehiyo. Kaya kahit na nanginginig, pursigido akong mag-ehersisyo. Nang matapat ako sa tindahan, nakarinig ako ng pagsitsit. Napatigil ako sa paglalakad. Lumobo agad ang ulo ko sa takot. Pakiramdam ko nga babagsak na ako sa kalsada dahil sa sobrang nerbiyos. Napapikit ako at sinubukang maglakad ulit palayo roon. Nakailang pagsitsit pa ang aking narinig hanggang sa makarinig ako ng malakas na "Hoy!" Halatang nagagalit ito kaya napatakbo ako agad hanggang nakarating sa plaza. Mangiyak-ngiyak ako at habol hiningang umupo sa mga benches doon. Naisip ko kung itutuloy ko pa ba ang pag-ehersisyo araw-araw kung piperwisyuhin lang naman ako ng nilalang na yun sa may tindahan. Gusto ko talagang makasama sa track and field. Desidido ako kaya ang ginawa ko ay nagdadala ako ng holy water at rosaryo tuwing nag-ehersisyo. At binibilisan ko na lang ang pagtakbo kapag madadaanan ko na ang tindahan. Naririnig ko pa rin ang pagsitsit at yung paghuy. Kahit yung kumakain ng chichirya ay naririnig ko pa rin. Pero hindi ko na lang pinapansin kahit sobrang takot na ako. Isang linggo na lang bago ang school meet. Akala ko nasasanay na ako sa routine namin ng nilalang na yun. Pero hindi pala. Yung panahon na yun, mas malala pa pala ang gagawin niyang pananakot sa akin
sa araw-araw niyang pagpaparamdam tuwing nag-eehersisyo ako. Nang nasa malapit ako ay napahawak ako sa krus ng rosaryo. Inilapit ko ito sa labi at hinalikan. Kinapa ang holy water sa bulsa, saka matuling tumakbo. Pagkalagpas ko sa store, ay narinig ko yung paghoy ng kung sino, pero hindi ko na lang pinansin at dire-diretso akong tumakbo. Nang maramdaman kong medyo malayo na ako, binagalan ko na at halos naglalakad na lang dahil sa pagod. Pero doon ko rin narinig ang mga yabag na sumusunod sa akin, kaya napaliwan ako kasi akala ko may kasama rin akong mag-ehersisyo. Ngunit wala naman akong nakitang tao. Umaakyat sa dibdib ko ang kaba. Naririnig ko na rin ang malalakas na pagkabog ng puso ko dahil sa nervyos at pagod sa pagtakbo, kasabay ng mga yabag na parang sumunod sa akin. Mabibigat yung bawat pag-apak nito sa semento, para nga ring umi-echo ang tunog kapag lumalapat ang mga paa nito sa kalsada. Sinubukan kong tumakbo, pero tumakbo rin yung mga yabag. Nang huminto ako, huminto rin. Nang maglakad ako, naglakad din. Ilalamon na ako ng takot at kaba. Gusto ko na lang mahimatay pero dinaya ako ng aking katawan. Ayaw akong matumba. Nag-jogging ulit ako. Kinukumbinsi ko yung sarili ko na wag na lang itong pansinin, na kapag pinapansin, mas lalo niya akong tatakutin. Nagdarasal din ako ng tahimik habang nagja-jogging. Iniiwasan kong huwag tumingin sa likod kasi baka kung anong makita ko. Sinundan niya ako hanggang sa plaza. Nang pumasok ako sa covered court ay hindi inaasahang mapalingon ako sa aking likod. Mabilis akong natumba sa simento. Hindi ako makagalaw. Doon sa puno ng akasya, may malaking taong nakatayo. Maitim siya at namumula ang mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko mahagilap ang ilong at bibig nito dahil sa kaitiman nito. Magliliwanag na noong oras na iyon kaya naaaninag ko na ang itsura ng kapre. Napasigaw ako sa sobrang takot. Napalingon sa akin ang mga kasama kong nag-eehersisyo. Kahit nakakabaklang umiyak, umiyak talaga ako. Naghahalo na ang nararamdaman ko pero mas malaking porsyento ay ang kilabot. Dinaluhan naman ako ng aking mga kasama. Lahat sila ay tinatanong kung anong nangyayari pero hindi ko ma-explain. Kapag sasabihin ko yung itinuturo ko sa may puno, ungol lang ang lumalabas sa bibig ko kahit na ang gusto kong sabihin ay may kapre doon sa may akasya. Ilang minuto rin nila akong pinakalma. Paminsan-minsan tumitingin ako sa akasya. Naroon pa rin yung nilalang. Hindi rin ako nakapag-ehersisyo kahit yung mga kasama ko ay hindi na rin nagawang ituloy ang pagja-jogging. Sinamahan nila ako sa may bench hanggang sa lumiwanag. Bumigat din bigla ang aking pakiramdam at pakiramdam ko ay nilalagnat na ako. Kaya nang lumiwanag, inihatid na ako sa bahay ng mga kasama ko. Habang kami ay naglalakad sa kalsada, naririnig ko pa rin ang mga yabag. Umuugong pa rin ito hanggang sa makalagpas kami sa may tindahan. Saka palang bumuti ang aking pakiramdam. Nawala ang mga yabag na aking naririnig. Siguro'y nagpaiwan na sa bahay nito ang kapre. Ngunit nilalagnat pa rin ako. Nang makarating kami sa bahay, saka ko lang naikwento sa mga kaibigan ko ang nangyari sa plaza. Kahit sila ay natakot din sa kwento ko. Ayaw na nga nilang umuwi kasi madadaanan nila yung tindahan. Akala raw nila hindi totoo ang kwento-kwento tungkol sa tindahan na yun. Sabi ko, ako rin naman.
hindi naniniwala noon. Pero ngayon ako mismo ang nakakita at nagpapatunay na mayroong nilalang doon. Narinig ng nanay ko ang mga kinuwento ko sa mga kaibigan ko. Naroon pala siya, kaya inaya niyang kumain muna sila ng agahan. Tinanong niya ako kung nagtatabi-tabi po ba ako noong nagsimula akong mag-jogging. Sagot ko hindi kasi nakalimutan ko. Tapos sabi niya, dapat ay lagi raw magtabi-tabi po kapag dumadaan sa tindahan. Ganun daw ang gusto ng kapre. Kaya naman daw pala nagpaparamdam sa akin dahil sa pagiging disrespectful ko kapag dumadaan sa bahay nito. Hindi ako pumasok noong araw na yon, pero kinabukasan ay nag-eehersisyo na ulit ako at nagtatabi-tabi na po ako nang dumaan sa may tindahan. Laking gulat ko kasi effective ang sinabi ni nanay. Wala akong narinig na kahit na ano o naramdamang pagpaparamdam man lang galing sa kapre. Kaya natapos ang buong linggo na maayos na ang pag-ehersisyo ko. At may pabonus pa. Nakuha ako sa provincial meet at sisiguraduhin kong makakakuha ako ng scholarship sa kolehiyo pagka-graduate ng high school. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo ng aking kwento. Hanggang sa muli po, God bless. Kwentong Takip Silim.